Luffy, naging baseball player bigla at nagulat ang mga Gorosei. Rob Lucci, di pa din natatalo ni Zoro. Brogy at Dory, sobrang lakas at kayang tumapat sa mga Gorosei. Ngayong araw, papakita ko sa inyo ang mga nangyari sa chapter 1111 ng One Piece. At ito ay pinamagatan na The Sun Shield. So dun pa lang sa title, alam nyo na yung shield na yon ay walang iba kung hindi si Brogy at Dory. Ang mga dapat nyong abangan sa content na ito ay ang pagtulong ng dalawang giant kay Luffy. At syempre ang pagiging baseball player ng ating Sun God Nika. Pinakita na din dito ang ilan sa mga atake na kayang gawin ng ibang mga Gorosei, gaya ni Saint Topman Mercury at ni Saint Marcus Mars. Papakita ko din dito na di pa din natalo ni Zoro si Rob Lucci. At sa pilitan na kinuha ni Jinbei itong si Zoro para umalis sa island. Nagmakaawa nga din si Rob Lucci sa isang Gorosei na iligtas ang kaibigan niya. At yan ang mga dapat nyong abangan. Pero dating gawin lang ulit mga kaotaku, pampagana lang, mag-intro muna tayo. NANI? Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. At itong chapter 1111 ay nagkumpisa nga sa pag-atake ni Elder Marcus Mars sa barrier ng Labo Face. At makikita din natin dito na nabutas nga niya ito sa ginawa niyang malakas na atake. Doon din natin malalaman na sobrang tindi nga ng haki nitong si Marcus Mars. At nung nabutas na niya ang barrier ng Labo Face, ay dali-dali siya pumasok sa loob. At sa di inaasahan ay nakita nga ito ng first son of the sea na si Jinbei. At nagulat nga si Jinbei sa pagkapasok nitong si Marcus Mars. At nasabi na lang niya, pambihira ang haki ng Elder na yon. Nung nakita niya ito ay dali-dali niyang sinabi kay Zoro na tapos na ang laban nyo. Umalis na tayo dito at makipag-meet up na sa iba. Bigla nga nabanggit ni Zoro na hindi pa. Nakatayo pa din ang kalaban ko. At makikita nga natin na si Rob Lucci na nakatayo pa nga pero duguan sa ginawang atake ni Zoro. Pagod na din itong si Rob Lucci pero sobrang lakas ng tenacity niya at bigla siyang sumigaw ng malakas at tila ba handa pang makipaglaban. At dun na nga pumasok itong si Sanji na nasa malayong lugar at tinanong niya kay Jinbei na kung nakuha mo na ba si Zoro. At ang reply ni Jinbei ay eto, kukunin ko na siya. At sinakal nga ni Jinbei itong si Zoro at sabay sabing, halika na Zoro, nanalo ka na sa laban nyo. At napalingon nga si Jinbei kay Rob Lucci. Sabay nagsorry kasi parang na-interrupt nga niya ang laban nila. Doon din ginamit niya ang teknik niya na Fishman Karate, 5,000 brick fist para makatakas sila kay Lucci. At wala na nga nagawa si Lucci kasi nga sugatan na din siya at onting damage na lang ay pwede na siyang mawala ng malay. At habang nakaluhod siya ay napatingin siya sa itaas at nagulat. Naandun na sa harap niya itong elder na si Saint Marcus Mars na may form na sobrang laki na ibon. At tinanong nga ni Elder Marcus Mars itong si Lucci kung nasaan na itong si York. Lumaki nga ang kanyang mata sa di kapani-paniwala na nakita niya sa harapan niya. Mabalik tayo kila Zoro at Jinbei na nagmamadali nga si Jinbei at nagulat nga din itong si Zoro kung ano yung creature na nakikita niya. Sumagot na nga itong si Rob Lucci kay Marcus Mars at sinabing nakatali pa itong si York sa control room at nasa 4th floor ito ng building A. Sinabi nga ni Rob Lucci ang mga impormasyon kay Marcus Mars na una ay yung dalawang tumakbo nila lang
ay si Roronoa Zoro at si Jinbei. At meron pang 5 Straw Hats at 2 Vegapunks ang andito at nagre-ready na nga sila na tumakas sa likod na pasukan ng Labo Stratum. At meron pa nga na 85 na Cypherfall agents at 4 na Seraphim na nakakulong sa basement. Dagdag pa niya na meron na lang tayong 6 na minuto na titira bago ilabas ang mensahe ni Vegapunk. 時間が足りん猫の手も借りたいと言うじゃろう Pinuri nga ni Gorosei Mars itong si Rob Lucci sa mga ginawa niya at wala na nga daw siyang gusto pang itanong. At dali-dali siyang umalis at may pahabol pa nga na mensahe itong si Lucci na andun pa yung partner niya na si Kaku at labis nga daw siya nasugatan. Sana mailigtas mo siya habang andun ka. At ang reply ni Marcus Mars sa kanya ay di ko alam kung magagawa ko yung request mo. Kasi ngayon mahirap magligtas ng isang individual kung sisirain mo ang buong pugad. Bago tayo pumunta sa susunod na manga panel, ay makikisuyo lang ako na pag-subscribe sa channel ko. Malaking tulong yon sa amin para mas ganahan pa sa pagbigay sa inyo ng mga anime contents. At mapunta naman tayo sa side ni Luffy, na kung saan nagkita na nga itong legendary giants na si Brogy at Dory. Nabanggit nga ni Dory na lagpas 2 taon na, Mugiwara, di ka namin nakilala sa form mo. At sumingit nga din itong si Brogy at tumawa na sabing marami nagsasabi about sa Sun God. Paano mo nagawa yung itsura mo na same sa mga kwento? At ang reply ni Luffy sa kanila ay di ko kayo maintindihan, pero magkwentuhan tayo mamaya. Nagulat nga itong si Elder Mercury at si Elder Jupiter dahil nga sa mga higante. At nung nakita din ng mga giants itong elders ay nagulat nga din sila at sinabi na parang bumalik tayo sa jungle ng Elbaf. Sumingit nga si Luffy at sinabi na di tayo makikipaglaban ngayon. Ang priority natin ay tumakas. Pinakita nga din ng Egghead Island map na kung saan makikita kung nasaan ang ibang miyembro. At bigla nga nag-report si Dory sa ibang giants gamit ang kanyang instrument. At narinig nga ito ng ibang giants na nasa ship. At sinabi na ayan na yung signal. Nakita na nila si Straw Hat at pabalik na nga sila sa kanilang mga barko para umalis sa island. Sinabi ng ibang giant na ang pag-rescue lang ang main goal natin. At wala nga nagawa ang ibang marine sa mga giants sa laki nila. Mapunta na tayo kay Elder Mercury. Natatakas na sila sa island at ginamit din niya ang kanyang horn para matakot silang tumakas. At bigla na nga sumigaw at nagkaroon ng malakas na dagundong sa buong island, na which is napaurong nga itong si Dory, Brogy at Luffy sa lakas ng dagundong. Nagulat nga si Luffy at Brogy sa ginawa ni Elder Mercury dahil yung dagundong ay narinig na malakas sa buong island na narinig ng mga marines na which is malayo sa kanila. Napatanong nga din itong si Brogy kay Luffy na kung okay lang siya at si Dory naman ay nabilib sa kakayahan ni Luffy. Nagulat nga ang 2 giants sa lakas ng dagundong na yon at napatanong sila kung sino ba siya. At bigla nga umatake itong si Elder Mercury ng may buwelo na tila ba umiikot sa ere. At naging alerto ang 2 giant na ginamit nila ang kanilang defensive skill na Sun Shield's Valin. At nagsalita nga itong si Elder Mercury sa 2 giant at sinabi na kilala nyo ba kung sino ang pinoprotektahan nyo? At sabay sabi ng giant na he's our buddy. At tumawa. Inatake ulit nila si Elder Mercury at ginamit ang Split Skalda at natumba nga si Elder Mercury. Pero di pa natapos dyan. Sinundan ito ng atake ni Saint Jupiter at sabi na buburahin ko kayo sa mundo kasama si Straw Hat. Minarningan nga ni Luffy itong giants na venomous nga ang atake niya. At kumuha si Luffy ng isang coconut tree at nilagay niya sa kanyang bibig. Gumawa siya ng sarili niyang baseball bat at nagre-ready siya sa isang counter-attack na tila ba isang batter sa isang baseball na sports. At nung palapit na sa kanilang atake, ay binalik nga ni Luffy kay Saturn ang atake niya gamit ang baseball bat na ginawa niya at tumawa na sabing have a taste of your own medicine. Nagulat nga ang 2 Gorosei sa ginawa ni Luffy na counter-attack at sumabog nga yung counter ni Luffy sa kanila na akala niya venom. At naghahanda na nga tumakas sila Luffy pati ang giants, pero sabi ni Luffy na magmadali tayo kasi itong mga elders na to
ay immortal. At tumatakbo na nga paalis itong Giants at si Luffy. At tinanong ni Dory kung immortal ba talaga sila. Reply ni Luffy ay di niya alam. Kahit anong gawin ko ay lagi sila tumatayo. Reply naman ni Brogy, ngayon lang ako nakakita ng ganyang ability. Natakbo nga tayo pero para sa akin victory natin to. Mapunta naman tayo kila Nami na nakaabang na at kinausap niya si Jinbei at Zoro na magmadali. At sa scene naman kay Bonnie ay makikita na may tinuturo siya. At yun ang mga nakaabang na kalaban na gusto siyang patayin. Habang si Sanji naman ay bit-bit niya itong si Dr. Vegapunk at naghahanda makipagkita kila Nami at iba pa. Balik naman tayo kay Elder Marcus Mars na pinuntahan nga kung nasaan itong si York. At dali-dali nga niyang tinanong si York kung asan ang kwarto na nakadisplay sa monitor. At nagulantang nga itong si York sa nakita niya na monster. At mapunta naman kay Admiral Kizaru na labis na sugatan at parang pagod na makipaglaban. At sabi nga niya na gusto na lang niya magpahinga. At merong nakakagulantang na scene na gumalaw na ang robot na ginamit dati sa War sa Marijoa. At parang isang titan nga siya sa sobrang laki. At may sinabi nga itong malaki na robot, Joy Boy, forgive me. At dyan natapos ang chapter 1111 ng One Piece. Shoutout kay Juanita Santos ng Dasmariñas City, Kapangpangan Cruz ng San Fernando City, Luisa Reyes ng Maykawayan City, Mateo de la Cruz ng San Pedro City, Nora Gonzalez ng Kabadbaran City. Kung nagustuhan nyo ang ganitong klaseng content, paki-like, share, and subscribe naman para lagi kayong updated sa mga fresh contents na ilalabas ko. So paano mga nakamas? Hanggang sa muli! その竜の色はピンク